Okay, good evening everyone. Welcome brethren and good day. Magandang gabi po. This is your host, Jap David, and this is the I'm Free Ministry podcast. And really the desire of this program is really to encourage believers that are called to freedom in Christ, that by God's grace, through His Word and alongside our fellow soldiers in faith, we fight against the chains of habitual sins and experience the true freedom Jesus promised. Konting background lang po, really this podcast came in my mind mga 2 years ago, and hindi ko lang alam paano gawin, no. But I really have a deep conviction na sana ma-share yung freedom or yung experience ng freedom na pina-experience sa akin ng Panginoon. And really the inspiration of this podcast came from the verse on John 8:31. Then said Jesus said to the Jews which believe on Him, if you continue in my word, no, parang may essence of perseverance kasi if you continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ganun lang po, and really my wife encouraged me to pursue this, and sa awa ng Panginoon, sana i-bless niya yung konting ministry na i-start namin ngayon ng ating speaker. So without further ado mga kapatid, yung speaker natin ngayon ay isang mabuting kaibigan, no? He is one of our mentors. And not only that, he's also my brother-in-law. He is a technical trainer of Haripil Asia Resources Incorporated, no? Nandito po yung mga brand like Chevrolet, Volvo Philippines, Hyundai Bus and Trucks, no? Sila yung authorized distributor nito from Calamba, Laguna. And he is also the pastor of Old Line Primitive Baptist of Santa Rosa. And let us all welcome none other than Pastor June Prostero. Bro, good evening. Kumusta? Okay naman. Good evening. Good evening sa yung mga listeners. And I'm glad that I'm the can we call pioneer. Pioneer. I used to be a pioneer sa corporate. It's really kumbaga diyan yung pinaka grinding sa construction yun yung pinakamahirap. But if it's take off then okay. May the Lord bless. Thank you, brother, for this opportunity. Yeah, thank you. Really, yung theme ng program ito is all about change and all about yung experiencing freedom. Pero matanong ko lang while we start this podcast, when talking about ano ba yung para sa iyo or sa experience mo, ano ba sa iyo yung change or pagbabago? Is it really something na guarantee pag ikaw ay believer ng Diyos? May degree ba of change or kailangan ba may gospel involved or pwede bang wala? Sa palagay mo bro or sa experience mo, ano ba yung change? Pag sinabi natin change, simply to say, malawak, broad kasi yung word na yan eh. So, pero kung ina-narrow down natin yan into a spiritual and religious context, masasabi natin na may magkakaroon ng malaking papel yung gospel sa buhay ng isang tao. Pag sinabi kasing believer, medyo wide, at least closer na siya. Hindi yung salitang change masyadong broad. Pag sinabing believer, at least may a little narrow down into siguro i-distinguish na lang ano ba yung kanyang pinanampalatayanan. So with regards to the gospel kasi, if you are a believer of Christ, kaya siya sabi nating still a generic term kasi mayroong mga nagki-claim that they are believers of God, of Christ, but they actually don't know the gospel. So we're into the closer pag gospel, a little
it's a more narrow, mas narrow na siya. But it doesn't mean na pag sinabing gospel ay masasabi nating tumpak na. Kasi ano ba yung totoong gospel? Kasi yun maraming nagsasabi na gospel pero hindi naman pala totoong gospel. Mm. And even in the scripture himself, the scripture, meron sinasabi na perverted gospel even sa time nila na yun. Mm. So, i-define na natin kung ano yung gospel. So, bakit kasi yung gospel, sinasabi ko na pag inarrow daw natin yung usapan into a believer's life, ano ang kinalaman ng gospel sa change? Mm. 'Di ba? So, Kasi pag nagbago, so kasi meron namang mga Yes, tao na mga tao na hindi sila nakakarinig sa gospel, pero makita mo naman may pagbabago naman sa buhay nila, or mali naman yung gospel na naririnig nila, pero makita mo may pagbabago naman. So yes, kasi nga wide kasi yung change eh. Pag sinabing change, malawak siya. Hindi lang confined into the gospel actually, mm, I would say. However, merong something na limitation sila kapag hindi nila naintindihan o nalaman yung totoong gospel. Kumbaga parang we are benefiting from something but hindi natin alam exactly na ganito pala yon, yung pinaka mas optimized na benefits. Hindi natin napakinggan yung talagang wholesome news. Maaring partial lang, portion lang. So, yun, pagdating sa change, sa believer, napakahalaga na maintindihan yung totoong ebanghelyo because meron siyang relevant siya sa change ng isang believer. Maraming hindi nila ma-experience na pagbabago kaakibat ng totoong ebanghelyo. No, in absence ba ng totoong ebanghelyo. so ano ba yung role ng gospel sa pagbabago? Gaano ba ka importance yung right gospel para sa totoong pagbabago? Kasi merong may mga anak din ng Panginoon na alam nila yung gospel, alam nila yung tamang gospel, pero nahirapan sila magbago. Well, kaya nga pagdating sa narrowing down, pag ina-narrow down natin, kumbaga kahit naman we're actually at the room, nasa room tayo, hindi naman tayo dinumero ng galaw doon, di ba? Parang halimbawa, pinaliit mo yung malawak na space, punta ka sa pinaka-closer. Meron ka pa rin galawan doon. So, kasi pagdating sa gospel benefits, ano siya eh, kasama siya sa masasabi nating conditional in nature. Yes. No, pag sabing conditional, hindi siya ang nature niya hindi katulad ng salvation, ng eternal life, or sabihin natin by grace, kasi pag by grace talagang totally walang condition, unconditional grace. Kaya nga sabi sa gospel, sabi doon sa verse yung binasa ko kanina sa John 8:31, sinabi niyon, if you continue in my word. So may conditional na responsibility yung believer to continue for him to experience freedom. Actually break down ko tong John 8:31 hanggang 36. So may dagdag, may mga siguro mapasadahan natin to ng mabilisan. Pero doon muna tayo sa at saka insert mo yung role ng gospel. Yan, yung role ng gospel, una tingnan muna natin yung biblical tapos yung experiential. So meron kasing nababasa tayo tapos nagtataka tayo, baka hindi natin na-experience, there's something wrong. 'Di ba? So kumbaga kung sa mekaniko pa, katulad ko na mekaniko, kumbaga alam mo lang yung theory pero hindi mo alam yung actual.
So may mga iba naman, alam nila yung actual, pero they are lack of theories. Pero iba yung alam mo na yung theory, plus alam mo pa yung actual. Yun yung nag-i-enjoy sa isang benefits. And katulad like me na nasa training kami, yung isa sa qualification ng trainer at effective trainer is dapat alam mo yung theory, alam mo rin yung actual. So pagdating sa scripture, dapat ang basihan natin ay yung sinasabi sa Biblia. Pero magtataka tayo kapag hindi natin na-experience what the Bible says, yun ang problema. So may something wrong diyan. So tingnan muna natin yung biblical citation about sa gospel. Sige. So mayroon tayong dalawang direct verse na titingnan, yung Romans 1:16 at saka yung 1 Corinthians 1:18. Sige. So sabi sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek." So tingnan natin yung salitang the power of God unto salvation. Di ba? So marami ring namamali dito na iniisip nila this is eternal salvation. Kasi hindi sinasabing unto regeneration, no? Unto salvation, no? Pero hindi natin expound yun kasi another topic siya. Siguro i-reserve natin yan sa next speaker, expound niya yun. O sa next guest mo, expound niya. Pero focus tayo sa power of God, the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to everyone that believe. Kung titingnan mo yung buong konteksto, conditional siya in nature, di ba? So pag sinabing conditional, to everyone that believe, di ba? So believer kasi, so yun yung condition sa mga naniniwala. It is the power of Christ, of God unto salvation. So ibig sabihin, may papel ang ebanghelyo para sa mga believer, and this gospel becomes the power of God to them. No? Ito yung ebanghelyo ang nagiging ang drive ng Panginoon o ginagamit ng Panginoon sa kanila. Simply, the gospel is the word of God naman eh. 'Di ba? So, yun yung nagiging kapangyarihan sa mga believers. Okay? So, mas lilinaw yan pag pinuntahan natin yung 1 Corinthians. Ano ba ang sabi sa 1 Corinthians 1:18? Sabi doon, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Diba? Almost same din naman yung laman at mga wordings eh. Yung construction lang ang naiba. At yung gospel parang hindi niya ginamit yung salitang gospel. But saan ba nakalagay, saan natin makikita na this is referring to the gospel? It is referring to the word cross. No, for the preaching of the cross. So we can say na for the preaching of the gospel is to them that perish. Alam natin yung to them that perish is referring to the non-elect. No, foolishness o sa unregenerated, foolishness, but unto us, referring to the saved, to the believers, no, it is the power of God. So yun yung magiging palaisipan sa atin, ano yung power of God sa believer. So dito natin nakikita na ang ebanghelyo is actually a power of God for change, no, sa pagbabago. So for conversion, ginagamit ng Panginoon ng ebanghelyo, no, kapangyarihan ng Diyos ang ebanghelyo for conversion. Of course, pagka nalaman natin yung tamang ebanghelyo, mako-convert muna tayo sa maling ebanghelyo, no, from a wrong understanding of the gospel. In a process of sa akin personally, yan ang nangyari. Una, na-convert muna ako sa walang kaalaman sa salita ng Diyos. From ignorance. So, nakarinig ako ng partial gospel,
which is I would say I would label ko siya na perverted gospel kasi good news din naman daw siya, pero you have to do something, di ba? Nandun pa rin yung narrative na Christ died for you, you are a sinner, and you will be saved from hell, there's assurance of salvation, but you have to do something. So yun yung partial, yun yung perverted na may gagawin kang something. Di ba? Yung tanggapin mo si Kristo, you have to decide. So, however, nag-benefit ako doon from being ignorant of the gospel. At least nagkaroon ako ng knowledge. Pero hindi ko na fully enjoy what I enjoyed right after na maintindihan ko yung totoong ebanghelyo. That the gospel has nothing to do with my eternal life, but the gospel is the power of God in encouraging me in yung bang i-encourage ako, palakasin ako na mamuhay ng may kabanalan sa Panginoon o mamuhay ng nasa tama. 'Di ba? Yung sabihin natin na nagsa-strive ka, you contend for the faith that was once delivered unto the saints. And knowing that we are saved by grace alone, tapos alam mo yun, tiyak ang ating kamatayan pero in-spare tayo ng Panginoon, walang any condition. 'Di ba? Tapos yung binigay ang kapalit nun ang buhay niya, binuwis niya yung kanyang buhay, a price walang kasing kapantay na halaga. Tapos you are being saved from eternal damnation. Pag naintindihan mo yun, 'di ba magdudulot ng pagbabago ng perspektiba mo sa buhay yun? Not unless theoretical mo lang siya. Kung theoretical lang siya, just by knowledge, parang babaliwalain mo. Pero kung i-appreciate mo yun talaga by heart, magtutulak sa iyo yun ng pagbabago ng buhay mo na ang buhay natin ay ipagtitiwala natin sa Panginoon. 'Di ba sabi ng Panginoon, take up any man follow me, take up his cross. 'Di ba? So, yun yun yung maraming mga marami pang pwedeng masilip na advantage o kapangyarihan ng ebanghelyo sa isang believer. So, kung halongkatin natin ng scripture, our time may not be enough. Pero sinasabi ko lang na ang papel ng ebanghelyo ay nagpapalakas at nagiging kapangyarihan sa isang mananampalatayang tumindig sa panig ng kalooban ng Panginoong Kristo. So is it possible na if ever believer siya, alam niya yung totoong ebanghelyo, pero what if may time na hindi siya consistent doon sa example pagsisimba niya, hindi siya consistent sa mga disiplina niya. So is it parang magiging mawala yung kapangyarihan ng gospel sa buhay niya at saka babalik siya doon sa previous niya ng mga sins or previous niya ng mga addictions? So is it possible parang for a child of God to experience? That is possible kasi nga as we have learned that the power of the gospel is conditional in nature. So it means nag-i-empower ito, nagiging effective ito sa iyo upon condition o upon certain conditions that God sets o God ordained, which is ang pinaka-primary ng benefits ng ng gospel is obedience Kasi dalawang klase ang disipulo o ang parang servants. Merong isang servants na full aware doon sa kumbaga sabihin natin sa isang employee o sa isang mekaniko na lang, dalawang klase. Yung isa expert, yung isa less expert. Hindi ganoon ka marami siyang di alam. So kapag yung expert nagtrabaho ng maayos, mas marami siyang nagagawa. Pero kapag yung wala masyadong alam, kahit anong matinding pagsusumikap siya, limitado pa rin siya. Pero both of them, whether expert or not, pag hindi sila nagtrabaho, hindi sila nagperform, wala silang magagawa parehas. 'Di ba? Magiging nonsense yung kanilang pagiging mekaniko. Same thing dito sa pagkaunawa ng gospel.
at doon sa mga naghahawak ng perverted gospel, and more disadvantage doon sa walang alam sa ebanghelyo. So when they are claiming serving God, mas maraming nagagawang mas malalim ang pakikipagrelasyon ng isang may malalim sa ebanghelyo kumpara doon sa mali ang hawak niya, at kumpara lalo naman doon sa walang alam sa ebanghelyo. So now it depends on their kung titingnan natin, puntahan natin na ang gospel kasi ay may kinalaman sa discipleship. Pag sabing discipleship, yan na yung pagsiserve mo na sa Panginoon. No, a disciple of Christ, o discipline. Basta yung reference na lang na binasa mo kanina, yung John chapter 8:31. Yung sa 31, sabi doon, then Jesus said to the Jews which believe on him. Sabi doon, if he continue in my word. Yung salitang if, conditional na yon. Yes. Tapos yung continue, so makikita mo na it is, tapos sabi niya, then ye are my disciples indeed. So mean to say, even you are disciples, if you are not doing the conditions, you may not appear to be disciples, di ba? Kasi the one that confirms or validate na talagang totoong disipulo ka, yung pag-continue mo. Di ba? So it has nothing to do with eternal life. It has to do with our discipleship life. So kapag we aim to be the disciples, napakahalaga ng papel ng ebanghelyo. So yung tamang pagkakaunawa ng ebanghelyo, kasi masiserve mo ng tama ang Panginoon, ang Diyos, ma-worship mo ng tama ang Panginoon. So it is actually addressed to the believers, di ba? It is actually the example of perseverance. No, hindi kaya, di ba, we believe na yung letter P ng tulip ay preservation, hindi perseverance. Yes. So because discipleship is is appropriate sa term na perseverance. And our discipleship in Christ is validated by perseverance in Christ's word, continual application. Kaya sabi, diba? if you continue. Yes. Tingnan mo yung verse 2, sabi doon, and 32, sabi diyan, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. O yan ang benefits. Yes. Diba? Isa sa benefits yan. This is what ang label ko dito is a positive consequential benefits. No, positive consequential benefits, spiritual blessing upon obedience. No, anong magiging benefits mo? Knowledge and freedom. 'Di ba? Yung pagkakaalam mo at saka kalayaan. 'Di ba? The truth shall set you free. So in contrary, pag hindi ka nagpatuloy, hindi truth yung ma-receive mo, yung mga lies. Well, actually, you will become vulnerable to lies. Mga deception, Satan. Yes, you will be deceived. Sabi naman ng scripture yan, even the very elect shall be deceived. So, the fact na madideceive sila, it means they have known the truth before, but because of their laziness o yung hindi nila pag-persevere, hindi paninindigan, nagiging vulnerable sila. At yun yung disadvantage ng pagpapabaya sa buhay ng isang mananampalataya, especially kahit na alam mo ang ebanghelyo. Hindi naman ginagaranti ng ng conversion mo sa gospel na you are ginagaranti na never ka na magpo-fall away kahit magpabaya. So yan, 33. Tingnan natin yung mga notes ko sa 33. They answered him, no, we be Abraham's seed and we're never in bondage to any man. O di mo, kahit nga sila noon, sabi nila sa harapan pa ni Jesus Christ, sabi niya, saan kami? Ye shall made me free. Ye shall be made free. Sila nga nagtataka saan mo kami papalayain? We are not bondage to any man. We are the seed of Abraham. No? Pagdating dito, even human comprehension, yung human comprehension naturally falls short of understanding to comprehend Christ's words. Diba? It is expected less or wrong understanding. Sinulat ko lang to Similar to being born again, di ba? Happen in the elect's life.
ye shall be made free. Ibig sabihin nito, here's the proof of the need of the gospel understanding. Ito yung patunay na kailangan talaga natin ng pangunawa ng ebanghelyo. To be free from confusion and wrong way of life in the service of Christ. No? The gospel is becoming a believer's power to strive, persevere whatever possible challenges, trials in obedience to Christ. Kasi kaya nga tinatawag tayong Christian followers of Christ, may mga challenges yun. And the gospel is our power, kumbaga fuel natin siya to stay on that side, no, naninindigan tayo. Taking up the cross, so it become yung maintindihan mo na through the gospel, taking up the cross is a work of discipleship, di ba? So yung motivate. So yung salvation na tinutukoy dun sa Romans 1:16, hindi yun salvation from death or sin, but salvation from corruption or from ungodliness. Yes. Totoo naman, pag ungodly ka, ang hirap ng mga consequences niyan. Di ba? So at least we will be free from the sorrows. May mga sorrows, subject pa rin naman tayo sa sorrows dito sa lupa. So last na ba to? Hanggang 30 pa pala . So yan, may nagsulat kasi ako ng mga notes ko ng sarili kong take dito sa verse na to . So kasi sabi sa verse 34, whosoever committed sin is the servant of sin. Yes. Kaya nga di ba? Whatever your race are, Jews or Gentiles, both servants of sin and necessity of freedom from it in order to serve Christ. No? Can't be to have two masters in life, either the world or Christ. Di ba? Hindi kumbaga sino ba ang master natin? Di ba? Si Christ. Pero kung nagsiserve tayo sa kasalanan, tapos nagsiserve din tayo sa Panginoon, hindi pwede. Di ba? So, ano ang magtutulak sa atin na totally i-resist natin ng sin? Yung gospel. So, yung ebanghelyo. Ang hirap kasi humugot ng mga motivation lang kung saan-saan . But if you are motivated by the gospel, by the finished work of Christ, di ba, sa kanyang ginawa, talagang kaya nga makita natin sa buhay nila Paul, ng mga apostles, na tinuring na nilang death is victory. Di ba? Sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Anong nagtulak nun? Yung pagkakilala niya kay Kristo. Pagkakilala niya doon sa ebanghelyo. Na yung pagkaunawa niya sa ebanghelyo na it is worth to die for Christ. Mahirap na magkaroon ng mga ganyang motivation. Only it comes or derived from the gospel. So yun yung power niya ng ebanghelyo. So in summary dun sa mga sinasabi mo na pag-usapan, how can you encourage yung mga fellows believers ngayon that are discouraged dun sa, alam mo na, kasi may times kasi na hindi tayo consistent dun sa pag-believe sa gospel, may times manghihina tayo sa kasalanan. What is the encouragement na pwede mong sabihin dun sa mga believers that are losing hope to experience freedom? Although they know that they are elect, they will go to heaven someday, but they still, yung hope na lang nila ba na yung experience ko talaga ng freedom sa langit na, sa lupa parang wala nang pag-asa na ma-experience ko talaga yung freedom. So what can you encourage them based on sa reality of the gospel? Siguro ang una nating balikan yung total surrender natin sa Panginoon. No, yung talagang total surrender ng sarili natin. Kasi yung iba, yung nakikita ko na inilalamon pa rin tayo ng pride.
Mm. No, prideful pa rin talaga na hindi ba isuko sa Panginoon lahat ng yung mga expectations natin, it make us sad, it make us yung frustrations natin when we are totally surrendering to God. Surrender natin yung mga wills natin at ano natin. Ang paghuhugutan mo kasi ng encouragement talaga, yung salita ng Panginoon. Wag mong ibaling na sa sitwasyon. Kasi ang mga sitwasyon natin sa buhay, sometimes talagang kapag tinuon mo yung sarili mo doon, grievous talaga eh. Mm. Kaya nga ang tinuturo talaga sa atin ay tumingin tayo kay Christ. Kasi siya yung author and finisher of our faith. Kaya naman tayo nanlulumo, kaya tayo nang discourage. Kasi we are looking on those things, yung mga expectations hindi nangyari, hindi rin tayo nag-effort, nagsumikap. Yung baga, ang pinaka bottom line, hindi talaga total surrender ng sarili sa Panginoon. Yun know, kung total surrender ka kasi, hands off ka, kahit anong gawin mangyari sa buhay mo, hindi ka magigiba sa pagtitiwala kay Christ. No, kasi nga, pinagtitiwalaan mo na yung ginawa niya is para sa iyo. 'Di ba? Para sa katiyakan ng kaligtasan mo. Kaya yung mga disappointments because of disobedience, because of half-hearted works, ayaw mong i-take up na ito ay ito ay call para isuko mo lahat sa Panginoon. Nagiging resistant ka pa rin due to pride na kumbaga meron kasi tinatawag na self inverted pride. No, hindi yung pride na dalawa ang pride, yung pride na nagmamataas ka, ayaw mong patalo. Yung inverted naman ay kahalintulad siya ng self-pity. Self-pity. No, self-pity siya pero pride. Kasi alam mo yung self-pity ka, naaawa ka sa sarili mo, pero yung pride kasi ayaw mong isuko yung mga disappointments mo na ang dahilan nun ikaw. Ang dahilan nun pagiging tamad mo, ang dahilan nun sa pagiging hindi mo pag-fight sa sin. 'Di ba? Yun na aminin mo, tanggapin mo talagang kaya ganyan ang nangyayari because it's all because of you, not because wala kang enough strength. God gave us sufficient strength. Pero conditional siya in nature. Na kailangan, kumbaga binigyan kanya ng lahat ng kagamitan para sa trabahong dapat mong gawin, para magawa mo ng maayos trabaho. Ayaw mong gawin yung trabaho mo, tapos ngayon, nung calamity comes, sinisisi mo yung pagiging mahina mo at pagiging tao mo. Tapos ayaw mong lumapit sa Panginoon, magsuko ng sarili na, Lord, patawarin mo ko, I have to amend my ways. O kaya sabi mo na, ganito lang talaga. Wala ka talagang ayaw mong magbago. Matigas, pinapalo ka na, nagmamatigas ka pa, at gusto mong paluin ka na lang, ayaw mo magbago. So, ang solusyon kasi talaga dyan, ay hindi para para konsensyahin ang Diyos. Nang ginagawa, kinokonsensya ang Panginoon. Makukonsensya rin ang Panginoon, mahabagi naman yan eh. Di ba? So, maawain naman ang Panginoon, kaya hindi niya ako hayaang. Hindi gano'n, hindi natin kukonsensyahin ang Panginoon, kundi pag na-realize natin, i-realize natin, hindi man tayo bas pinaparusahan ng Panginoon eh. Di ba? Niligtas niya nga tayo eh. Tinubos niya nga tayo, nagsakripisyo nga siya para sa atin. Tapos, yung mga perverted thoughts, it is because of pride na walang total surrender. So, kaya kung ma-realize lang natin yung total surrender sa Panginoon, na kapag pinanish ka niya, isipin mo baka may mali kang dapat kang matutunan, ma-realize. Amen mo yan, baguhin mo, and get His favor. Di ba? Kunin mo yung pabor ng Panginoon, tingnan mo, sasaya ka, sisigla ka. So yung mga, it's just, may mga tawag nito, mga sabihin natin na, may mga science naman na ito, nag-apektado yung health natin sa ganito. Pero, meron pa bang pwedeng gumaling sa Panginoon na hindi kanya kayang ayusin, hindi kanyang baguhin? While talagang ang makikita ko, total surrender eh.
I- Kahit tayo rin, may mga dumarating din sa buhay natin yan eh. Na parang nagdismaya tayo, mga ganito, ang hirap ng pero that's called to be more dependent to God. Di mm. ba? Magdepende tayo sa Panginoon. Ito At bro, last question no bago tayo pumunta sa closing prayer. I know na sa buhay mo siguro hindi man lahat. I know marami kang sinacrifice mga painful decisions for you to follow Christ. In one sentence, what can what can why is it worth it to choose Christ rather than the pleasures that possibly na ma-enjoy mo before? In one sentence or one word or one um, phrase. Why is it worth it? is it worth it? Kasi ano eh, ang tawag nito, sabi na, is it worth it kasi talagang totoo na may peace sa kanya eh. Talagang may Mm. peace sa Panginoon. Hmm. So Yun yun. naman hinahanap natin eh. Hindi mo mababayaran ng kahit ano yan. Kahit yung gumanda yung buhay mo, umunlad ka, hindi mo mabibili yung peace. Meron nga na, Talagang totoo yung sabi ko yun. grabe Hmm. no, coincidence kasi may mga in-interview na mga billionaire ba, yung they have asked, tinanong sila, what is the measure of success? And really their answer is parehos lahat, peace of mind. Yun yung Hmm. para sa akin na yung measure of success. Bro, Kasi, thank you so much. I know siguro marami pa tayong hmm. part 2 na episode nito but in shortage na tayo sa time. Before we close in prayer, maraming salamat no. I really hope and I pray that God will bless this ministry. I don't know saan to papunta but with your prayers and help, I pray that maraming mga believers na ma-encourage through this small ministry about the truth about the gospel and how it empower us to experience freedom and change sa ating mga buhay. Bro, closing prayer bago tayo mag. Oo. Bago lang ako mag-close, gusto, kasi sayang eh. Yung kaya pala tinawag na gospel of peace eh. Di ba? Kasi yun Christian. talaga ang isang ultimate benefit, yung gospel of peace. So, may the Lord bless. Let's pray, Panginoong Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob. Unang-una, Panginoon, for launching this ministry. Indeed, we truly ask that your presence be in it as you are the one who sets free your people from any bondage of sin, bondage of fears, confusions, and may the gospel truly be uh, utilized by the brethren, by the believers. Naway i-aspire po nila ang pagkaunawa ng totoong ebanghelyo, and to those who already knew the truth of the gospel, we pray na matake advantage po namin ito because you gave it to us. Kayo po nagbigay nito for the specific purpose na ibigyan kami. Thank you for listening to episode 1 of the I'm Free Ministry podcast. We truly appreciate your time and support. Please keep us in your prayers that God will continue to use this platform as a tool to share His truth, love, and freedom with many hearts. Our desire is to glorify Him and help others discover the freedom we have in Him. Always remember, in Christ, I'm free.